Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga dre. Sa lahat mo ng mga taga-subaybay ng Rai TV, unang-una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa aming munting channel. Bibisitahin natin ngayong araw, kukumustahin natin at makikipagkwentuhan tayo sa anak ng isang sikat na komedyante, direktor at sidekick. Kung si Mang Dolphy mga dre ay may panchito, si Chiquito naman ay mayroong Tintoy. Tara mga dre, samahan nyo ako, makipagkwentuhan tayo sa anak ni Katintoy na si Mang Jet. Let's go! Apo, Jet. Ay! Saan po kayo? Ay! Tara! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jet Arcega. Ako po ay anak ni isang batikang direktor at batikang komedyante sa pelikula at sa telebisyon. Ito po ay si Enrique Arcega Sr. sa kilalang Tintoy. Siya po ay unang naging trabaho niya ay isang tubero bago siya naging artista ng entablado. Tapos, nung time na nakilala siya bilang iking muna, bago siya naging Tintoy, iking muna siya, nakilala siya ni Mr. Leroy Salvador Sr. Okay. Siya po ang nakadiscover sa airpot ko. Cover ni Ginong Leroy, si father nyo, ano pong nasaan po siya ng part ng buhay niya noon? Nagtutubero siya. Okay, tubero pa lang. Tubero. Actually, tsuhin niya yun. Si Mr. Leroy Salvador Sr. Ay, hindi ko alam Uncle ni tata yun. Bali, lolo namin. So, ano pala kayo sa Salvador, sir, no? Relatives din. Relative pala kayo sa mga Salvador, okay? So, nakita yung potential ng tatay ko. Yung magaling siya mag-joke, magpatawa. So, kinuha siya ni Mr. Leroy Salvador sa entablado. Okay. Doon po nagsimula ang airpot ko. Okay. Ano muna siya? Hindi muna siya naging entertainer. Siya po ay taga-baba ng tilon at taga-taas ng tilon. Talaga? Yun. Actually, kasama niya si Herman Moreno noon. Herman Moreno, janitor. Yan. Yan ang buhay ng airpot ko noon. Talaga? Naikikwento niya yan before nung nabubuhay pa siya. Madalas kami magkwentuhan. Magbigayan ng kwento yun. Hanggang sa, yun nga, nakita ni Mr. Leroy Salvador yung potential niya na mahilig siya magpatawa habang nagbababa ng tilon. So, kinuha siyang stage actor. Okay. Wala siyang ibang ginawa kundi malaglag lang sa entablado. Yun lang. Malaglag. Hanggang sa malaglag, yan siya. And then, yun nga, natuwa sa kanya si Mr. Leroy Salvador. Kinuwasang, parang leading man siya ng entablado. Oh, galing. So, hindi ko lang alam na kung sino yung naging kapare niya. Siguro si ang natatandaan ko lang si Metring David. Ang naging... Kaparehan ni tatay. Okay. Yan. Metring David, tapos nagbabatuhan sila ng comedy, batuhan sila ng comedy. Pero nandun pa rin yung hulog niya sa entablado. Puro ganun, puro hulog lang. Kasi yun ang kwento sa akin ni tatay yan. Yun yung karakter niya. Karakter niya, basta sabi niya, iking, basta hulog ka lang ng hulog. Mahulog ka lang ng mahulog yun, nahulog. Yun nga, ginampanan niya yun. Hanggang nagtiis siya. Hanggang siya na ang nag-direct ng entablado. Ang galing. Siya na-develop siya kasi nga, mayroon si tatay maabilidad sa utak. From Telon, naging actor. Actor, tapos director. stage director na siya. Oo. Late ano na yun, siguro 50s, 60s, ganun. Okay. Ganun. Okay. So yun nga, siya na nagiging director, nagpapatakbo ng tablado. Tapos kinuha niya sila Pabo, yung mga kasabahan niya, si Pabo, mga ano na, sila Aping Daldal, yan sila Pugo, pa ba? Dugo, O yung Pugo yan, sila Pugak. Yan, nakasama niya yan, Pugak-Tugak. Puro ano lang yun, puro entablado lang sila. Pero uso yung duo dati, no? Oo, tambalan talaga, Tambalan, batuhan yun. No? Batuhan talaga. Sa Pugo-tugo, ayan, Pugak-Tugak. Yan. Tapos, nung time na nakita siya ni
Papang Chiquito. Okay. Ay, ni ano pala, ni Mang Dolphy. Tipidol, ni Tito Dolphy. Nakita siya doon. So, kinuha siya. Kinuha siyang tandem. Nagkaroon sila ng pelikula. Siguro mga more or less 5 movies yata nakasama niya si Tatay. So, nag-artista na si Papang noon. So, kailangan niya ng karutin. Diba? Kabatuhan ng comedy yan. Kinuha niya si Tatay. Ay, okay. Kinuha niya, pinanood niya si Tatay doon sa entablado. So, kinuha niya. Okay. Nung kinuha niya, gumawa sila ng pelikula. Doon na siya binigyan ng pangalan Tintoy ni Leroy Salvador. Hindi na siya Iking. Hindi na. Okay. So, ang nagpangalan pa rin, Leroy Salvador. Senior. Senior na Tintoy. Yan, siya nagbigay ng pangalan. Okay. Mas gumawa sila ng pelikula. Maraming pelikula. Kapatid, minsan si Papang ang direktor. Tapos biligan si Tatay ng break. Siya ang naging direktor ni Papang. Direktor. Direktor sa pelikula. Gumawa sila ng Tasyo. Ayan. Ayan. Tatay ko director nun. Balandra Crossing, Redford White, tsaka Papang Chiquito, tapos Jan Regala. Tapos Sendo 13, Isberel, Anthony Alonso, and Direk Gina Alahar. Dami mo, puro mga bigatin. Yun mga yun mga sinimbolan ni Tatay. Tapos ito nga, Vuelta Force, yung 10 sundalo silang puro komedyante. Yan, mga namayapa na eh. Lahat yun, mga komedyante, mga sinaunang komedyante. Tatay ko rin nag-direct nun. Tapos itong... Vuelta Force pala, ano? Talaga? Parang Expendables? Expendables, pinagsama-sama yung mga komedyante. Ang wala lang naman doon si Dolphy lang. Kasi malaki TF ni... Si Papang naging hinete. Before doon, tapos naging Hagad. Alright, ayan. Tama. Tapos nag-showbiz na si Papang. Okay. Nung kinuha na ni Papang si father nyo as a director, kumusta naman ang naging career niyo? Tuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa gumagawa na sila ng pelikula. Marami. Marami na siyang ginagawa. Oo, mga siguro. Hindi ko mga 300 movies sila. With Papang? Itong huling pelikula ng tatay ko, nakasama ko pa tatay ko sa indie films. Ito, before, bago siya nagkasakit. Kasi bata pa ako noon, nakakasama na ako sa pelikula ng tatay. Sinasama-sama na kayo? Shooting niya, siya pa director, no? Nakakasama ako niyan. Madalas sila dito sa may gubat sa syudad. Diyan sila madalas mag-shooting. Tapos, sila Redford White, namimit ko. Bata pa ako noon. And then, ito na, late na lang. Yung si tatay naman, nagte-taping na siya ng TV. TV naman siya kasi nakita na siya eh. Naging mainstay naman siya ni Pandolphy sa Home Alone Darilos. Gumanap na Teng-Teng. Yung ano niya, barbershop siya. Yes. Siya ang may-ari ng barbershop. Damit ko rin sila Mandolphy. Mababait naman. Kumusta yung Dolphy? Okay naman. Talaga? Stricto din. Professional? Oo. Magaling siya. Yung pala, doon pala ako naniniwala. Pag komedyante pala, medyo stricto rin. Stricto. Tatay ko stricto eh. Pagka off-cam, stricto siya sa amin yan. Ayan, share nyo naman sa amin. Kumusta naman siya? Bilang tatay. Ang tatay ko naman, hindi naman nagkulang sa amin yan ng bilit. Lahat binibili niya, lahat. Sinasabi niya yung mali, sinasabi niya yung tama. Kagaya ko, kasi sabi niya sa akin, nandiyan ka na rin sa showbiz, sabi niya. Kasi una talaga, yun nga yung una kasama niya ako sa mga stage show. Ako madalas kasama niya sa stage show, tsaka yung utol ko. Kasama niya, taga-bit-bit lang. Dati talaga taga-bit-bit lang niya ako ng damit. Kasama niya ako, taga-bit-bit lang ako ng damit. Minsan may dala akong gamot. Parang nga, syempre, minsan kasi sa tagal ng show, hinihika sa tatay. Tapos binibigyan ko ng gamot na lang. Si tatay, stricto yan sa mga anak, lalo sa mga apo, yung mga bata dito kasi, tsaka hindi niya pwede yung labas ka lang ng labas kasi nga yung panahon. Okay, so ano pala siya? Stricto talaga siya, stricto magulang siya. Okay. Tsaka siya, mag-aangang kamay, nung bata pa kami, talagang halos talagang makakatikim kami kay tatay. Oo, totoo yan. Kahit ng pero naniniwala ako sa paraan ng pagdidisiplina na gano'n. Natutunan naman kami. Effective no? Oo, natutunan. Tsaka nakapulot din kami ng maganda sa kanya. Kahit nasabihin mong pinabubuhatan ka ng kamay, hindi mo maisip na
magalit kasi abang naman. Parang sa amin din pala. Oo, di ba? Kasi nung time na maliit kami, bakit ganito sa tatay, laging galit sa amin. Yan, nung nagkakaedad na kami. Na-realize namin pala, tama pala si tatay. Yes. Diba? Ganun Tinutuwid ka lang. Tinutuwid lang kami. Lalo na ako. Kasi ako, number 1 kasi ako talagang makulit eh. Pag, lalo na sa ganyan eh. Junior po kayo, di ba? Ginagamit ko lang. Ah, okay. Actually, hindi man ako junior. Ang junior namin nasa taas. Isa. Kuya ko. Kuya ko yun eh. Mm-hmm. Ang ginamit ko lang, pangalan niya, or sa variety show. Ah. Sa mga, kagaya piyesta. Kasi si tatay nga, madalas ko kasama sa mga piyesta. Nakikilala niya, pinakikilala niya ako sa mga kasama niya. Sila Palito, sila Dom Pepot. Kasi nakakasabay namin sa siya yan eh. Opo. Nakaka-back to back namin yan, mga yan eh. Talaga? Tapos yun. Tapos nag-anak si Whitney Tyson. Ano yung mga huling project na nagawa niyo? Bukod dun sa, may mga nilabasan niya pa po. Naalala niyo po. Yun lang, yung nag-indie films lang kami. Yun yung huli. Oo. Before no na... Pero nung nag-indie films kami, nagsushow pa rin siya. Lumalabas pa rin siya. Nag-ano pa rin siya, nagba-variety show pa rin siya. Okay. Pero hindi na siya gaano tumatagal sa mga show. Kasi nga medyo naedad na rin. Siguro mga ilang beses na rin siya nag-show nun. Humihina na yung katawan niya. So, hindi na siya nag-ano. Bahay na lang. Tapos, yung mga kapatid ko, inaano niya. Tapos, time na medyo, nagkasakit na siya. Mga ilang taon po siya? Nagkasakit. 83, namatay siya eh. 83 na? 83 po siya tinamaan. And then 83 na rin yung okay. Kwento niyo po sa time na kasi nagkasakit siya, dito lang muna siya nagkasakit eh. Kasi kami magkakasama eh. Hindi pa dito yung nakatira yung mga kapatid ko. Ako lang, tsaka yung mga kapatid kong sa huli niyang kinasama. Nagkasakit na siya. Hindi na siya nagsusunon kasi nga may naming katawan niya. Tapos time na, yun nga, inatake. Pinadala na sa ospital, pinatawag ko na yung mga kapatid ko, pumunta na yung mga relatives namin, pumunta na. So, siya, na-confine sa Chinese. Siguro matagal din siya doon, Chinese. Yun nga yung... na-confine pa? Na-confine pa siya sa Chinese sa ospital. So, yung gumaganda na yung niya, siguro 1 month na siya doon, gumaganda na yung katawan niya, tapos yung mukha niya nagkikisariwa na rin. Sabi ng doktor sa kanya, pwede na raw siya umuwi. Pwede na raw siya umuwi nga. Kasi nga, maganda na yung katawan eh. Nakakalakad-lakad na siya eh. Yun, and then, nakauwi na rin dito. So, inalagaan namin dyan. Yan, nakahigala siya sa kwarto. Pero yung mga relatives ko, nandito na sila lahat. Nandiyan. Ayun na rin yung boses niya. One time, February 2018, medyo inatake na siya. Okay. February. Parang second na yun. Oo, inatake na siya. February 8, inatake na siya. Sinugod naman na siya sa ospital sa may East Avenue. Doon na namin siya dinala. Buti na lang dito yung pamangkin ko na may sasakyan. Kasi nga, sabi ng doktor sa kanya, huwag daw papakainin ng mga nakahiga, bawal daw yun. Tapos, ang dami na ng problema ni tatay. Kaso, kaya hindi na yung pagkain niya, hindi na nag-circulate, hindi na nakakatulong kasi nga barado na. So yun, February 8, sa East Avenue, doon na siya binawian ng buhay. Doon na siya binawian. So, at the age of 83, doon na siya, namatay na si Erpa. Doon kayo mga kapatid ko na? Hindi, andun yung mga pamangkin ko, yung 2 kapatid ko nandun. So, binalita na lang sa amin. Yun nga, nangyari kita. Sir, kayo yung kasama dito madalas ni father niyo, ano? So, parang kayo yung naging nag-alaga sa kanya? Oo, tingnan ko lang din. Kasi yung nag-aalaga sa kanya, actually, yung kinasama niya, huli. Okay. Maalalay na lang kayo? Oo, nandito lang naman ako lagi. Kung bibili ng gamot, ako na lang tatakbo. Kasi yung mga kapatid ko, maliliit pa nun eh, yung mga kinasama niyang huli. Maliliit pa yung kapatid ko nun. Kasi ako lang nandito. Yung mga kapatid ko kasi malalayo. Yung isa nasa Bataan, sa Pasay, sa Cavite. Tapos so, yun, binalita, nagsama-sama na kami dito. Saan po siya binurol? Sa siya binurol? Sa Prisco. Sa Prisco? Sa may
papuntang Masambong. Chapel? Chapel siya. Sino-sino po mga pumuntang mga kaibigan niya dati? Nagpa-tribute ako doon, Las Lamay, ni tatay. Nagpa-tribute ako, samahan ko sa mga kasama ko yung... Tablado? Sa Entablado, pumunta doon. Sila Pango, sila Jaime Pango. Opo. Ina-interview mo, tapos sila Bantay, nagpunta ron. Si Consejal Hero Bautista, si Kagawad, yung late of boy, yung Kagawad dito, si taga Valenzuela, kaibigan ng tatay ko. Ayun, si Bungyaw, yung radio announcer. Kaibigan ng tatay ko, nagpunta doon. Tapos sila, yun nga, yung mga kasama ko sa Entablado. Sila, marami, yung mga taga-pulang araw, yung dating probinsyano, mga kasama ko. Kasi nag-probinsyano ako noon. Nakirama yung Amay Bisaya, napunta ron. Si Amay Bisaya, nagpadala na kasi ng pera ng Abulay, si Senator Bong Revilla. Okay. Nagbigay pati yung sama ng KPP. Oo, yung kapisanan ng mga direktor. Yan, nagbigay ito kay tatay. Tapos nagpa-tribute kami. Yung mga buhay entablado, yun. Nag-share naman kami sa mga salita-salita, speak, yun. Okay. Sir, nabanggit nyo nga po kanina, no, na napakaraming nagawa, na napakaraming na-contribute ng father nyo sa industry. Sa industriya ito. Showbiz, Sa palagay niyo po ba, nabigyan ng magandang recognition ng father nyo sa lahat ng naiambag niya sa industriya? Para sa inyo, sir, anong masasabi niyo? Hindi, kasi sa akin, alam ko, nakatanggap din naman siya, kaso nga lang, ayaw kasi din ng tatay ko ng publicity. So, totoo lang, ayaw ng tatay ko ng gano'n, publicity. Minsan, nadjajari siya, yung nga, nakatanggap siya ng, yung sa award huling-huli, nakatanggap siya ng, sa indie films. Kaya, indie films. Hindi ko lang alam kung sino yung tao na yun, kasi, pumunta sila sa binigay siya ng award. Talaga? Binigay siya ng award. Pero, ayaw talaga ng tatay ko yung mga publicity, ganyan. Ayaw niya ng gano'n. Lang siya. Low profile. Ayaw niya ng gano'n eh. So, totoo lang, yun eh. Yung tatay ko na yun, bihira mong makausap yun. Pag di mo kinausap yun, hindi ka rin niya kakausapin. Ayaw kakausapin mo yun. Pwede ka niyang kausapin. Pero kung hindi mo siya kakausapin, bahala ka, hindi kita kakausapin, di ba? Hindi kita kilala eh. Ganun yun. Talaga? Tapos tatay na ako, na-picture din yan sa Jessica Soho. Na-picture siya ron. Sa Brigada. Tagal na rin. Medyo malakas pa sa tatay nun. Sa Jessica Soho. Na-picture siya ron. Sir, nung di ba, naabutan niyo yung, kahit paano naabutan niyo yung time ng father niyo, naabutan niyo yung comedy, kumbaga comedy noon, at saka comedy ngayon. Para sa'yo, sir, ano yung mas prefer mo? Noon ba or ngayon? Comedy? Ay, noon. Para mas maganda yung noon eh. Kasi yung comedy ngayon, okrayan na lang eh. Hindi ka makapagpatawa ng tao pag hindi ka mangu-okray. Di ba? Si tatay kasi naka-routine yan. Routine doon pa yan. Kasi dati kasi ang kapartner niya, si Metring David talaga. Okay. Yan, tandem niya. Sila lang nagbabatuhan? Oo, sila lang. Pero ngayon? Ngayon, sa audience? Audience na, okray mo na, di ba? So, mas gusto ko yun noon. Classic, no? Oo. Kasi yun noon, kinokopya na. Sa ngayon, kinokopya na. Totoo. Oo, kinokopya na. Tsaka comedy ngayon, puro na lang. Puro kopya-kopya na lang. Nakakamiss din na yung dati. Oo. Nakakamiss din, no? Tsaka si tatay magaling sa pick-up, magaling sa Masulat. batuhan ng ng comedy. Tsaka hindi, ang tatay ko kasi pagka nagko-comedy, kasi napapanood ko eh. Madalas ko siyang, minsan kasi nung time na acrobat pa ako noon, nakakasabay ko siya sa show. Ay, Oo, pinanonood ko siya. Okay. Pinanonood ko siya. Talagang makakapulot ka talaga sa kanya ng comedy sa kanya. Pero, Oo. kumbaga, bata pa lang kayo, medyo parang ang nasa isip nyo na magiging rin ako balang araw. Oo, gusto ko, tatayo rin ako niyan, sabi ko. Okay. Kasi sila kasi before kasi, di ba si Metring David. Ngayon, nag-tandem naman siya, babae rin. Okay. Si Ate Cora, nasa showbiz din kasi kaso patay na rin. Nakita ko sa tatay ko yung style niya, parang nagkikwentuhan lang sila. Pero patok sa tao. Wala silang routine, wala silang binabasa, bato lang ng bato yung ka-routine niya. Yun ang talent, no? Galing, tumatayo pa sila ng 45 minutes, isang oras. May kanta pa yun. Adliban lang yun. Oo, adliban lang.
No, kung makakaparod ka talaga ng entablado, Oo. matutuwa ka rin eh. Ay, hindi Kasi ko- mag-e-enjoy ka rin. Parang gusto mo na rin umakyat ng entablado eh. Oo. Tama. Na-enjoy. Ayun, doon ko napulot siya, doon ko nakakuha ng style ni tatay. Mm. Kasi, totoo lang, hindi naman ako perfecto. May ginagaya rin akong style ni tatay. Siyempre. Oo, ginagaya ko rin. Pero, parang hindi ko kaya, sabi ko. Iba talaga yung tintoy, no? Ay, oo. Antigo yun eh. kumbaga legend yun. Pwede na i-display sa museum yun eh, di ba? Oh. Talagang pag original talaga. Hindi naman pwedeng ano yun eh, ipirata. Actually, diba? sir, kaya nga, kasi fan ako ng classic na Tagalog na... Luma. Marong Fan luma. talaga ako. Hindi ako mahilig dun Sa mga bago. Oo. Iba pa rin yung classic. Yung mga talagang ano, no? Pinoy classic. Iba. Kahit man ako nanonood din ng luma eh. Oo. Minsan nga sa YouTube, nag-ano pa ako, nagda-download pa ako para lang makapanood ng pelikula ni tatay. Si tatay kasi ano eh, ang hindi ko lang malilimutan kay tatay yung mga bili niya talaga eh. Yung ano niya, huwag kayong gagawa ng ganyan. Kung gagawa ka ngayon, lusutan nyo. Tsaka yung tungkol sa pag-aasawa, ganun niya. Pag mag-aasawa kayo, tutuluyan nyo, huwag yung gagawing, huwag yung babaliwalain, di ba? Huwag yung lulukoyin. Huwag nyo lulukohin, kagaya niyan, tatay ko nga, kasi tatay ko sa totoo lang, ay sa tatay, hindi naman. Marami kami magkakapatid, pero kami legal. Meron din siyang mga naging anak sa iba, tatay. Pero kami naging, kumbaga first unit kami. Diba? Kami ang first unit. Tatay ko kasi kasal sa nanay ko eh. Okay. Ang nanay ko kasi entertainer din. Kung di mo na itatanong. Talaga po? Acrobat nanay ko eh. Sorry, hindi Contortionist, ko oo. Tagahanga lang ng nanay ko yun, sa tatay ko. Oh. Acrobat din nanay ko ng contortionist, yung bumabaloktot yung katawan. Opo. Yun. Ano sa tatay nun? Yun nga, taga-baba mo nun. Hindi pa umarte Oo. doon. Hindi pa nagpa-perform. Oo. Ano lang, kaya ano mo na si tatay, pasundot-sundot sa entablado, hanggang sa nakapapanood niya ng nanay ko. So, ang tagahanga, si father nyo? Oo, tagahanga lang ng nanay ko, yung si tatay. Okay, baliktad pala. Oo. Ako nga, liligaw-ligawan niya yung nanay ko. Yun, nagkatuluyan sila, tapos pinakasalan. Sir, ano pinakakabalan nyo ngayon? Meron lumalabas po ba kayo Sa entablado kasi ako eh. Active pa rin? Kaya sa mga tagahanga ng airpod ko na si Mr. Tintoy Arcega, ako'y lubos nagpapasalamat sa inyo. Pero hanggang ngayon, andyan pa rin kayo na humahanga kay tatay. Sa father ko na si Tintoy. Sana tuloy-tuloy lang po nyo ang inyong pagmamahal sa airpod ko. Kaso nga lang, medyo iniwan na tayo. Pero bagamat andyan pa rin kayo, maraming salamat pa rin sa inyo lahat. At saka maraming salamat din sir sa hiningan ng mga fans ng father niya, no? Yung mga movie, siyempre legacy niya yun eh. Oo, sana yung mga lumang pelikula ni tatay, panoorin nyo pa rin ako. Kaya Papang Chiquito at saka ni Tatay Tintoy, maraming salamat sa inyo. Ay, maraming salamat po sir. Thank you po. Maraming salamat Oo. Kalimutan mag-subscribe. Paalam.